Naniniwala ang ilang grupo at kampo ng mga biktima na sapat ang ebidensya para umusad sa paglilitis ng kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC. Pero para sa mga kaalyado ng dating Pangulo, kulang daw yan. Live mula sa The Hague, Netherlands, nasa frontline ng balitang yan, si Angela Lagunzad Castro. Angela, kapatid, anong reaksyon ng iba't ibang kampo sa naging pagdinig kahapon? Good morning kapatid, good morning Jess, at kumpiyansa nga ang drug war victims sa meritong inipresenta nila kahapon no, sa ikalawang araw ng confirmation of charges ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa pagharap niya sa ICC, binigyang diin ng Common Legal Representative ng drug war victims na si Attorney Gilbert Andres ang anyay dehumanization o pag-alis ng dangal sa mga pinatay sa drug war. Lubha raw na naapektuhan ang mga naiwang pamilya ng mga biktima. Sabi pa ni Attorney Andres, tila naging war on poor na ang drug war lalo pat ilan sa mga nasawi ang may mga ay breadwinner ng kani-kanilang mga pamilya. Pakinggan po natin ang bahagi ng panayam. Well, we trust that there's enough evidence to show na there's substantial grounds to believe that the crimes were committed by Mr. Duterte. And we'll just leave it to the pretrial chamber to decide. Relieved and happy. And I think it's really more for the victims that their stories should be shown before the ICC. Iprinisenta rin sa pagdinig kahapon ang ilang datos na nakalap ng grupong Human Rights Watch. Matagal na raw nilang binabantayan ang kaso ng dating Pangulo mula pa noong mayor pa ng Davao si Duterte. Naniniwala raw silang mahalaga ang kaso na ito sa usapin ng accountability o pagpapanagot sa mga world leader. Pakinggan po natin ang bahagi ng pahayag ni Human Rights Watch Asia Director Elaine Pearson. Well, I think it's very important. I think this case shows that no one is above the law. Duterte thought that he was untouchable, and I think this sends a message that if you commit grave violations of human rights, if you commit crimes against humanity, then you will be held accountable. Jess, nandito pa rin sa The Hague ang dating Chief Presidential Legal Counsel na si Attorney Salvador Panelo. Para naman daw kay Panelo, boring ang presentation ng prosecution. Sasagutin naman daw ni Attorney Nicholas Kaufman yan sa Huwebes. Ipinagtagol din ni Panelo ang dating pahayag ni Duterte sa mga pulis na barilin ang mga drug suspect kung manlaban. Pakinggan po natin ito. O hindi naman masama yun. The duty of the police officers to effect arrest. If the persons arrested will fight them and their lives are in danger, it's their duty to save themselves. That's the doctrine of self-defense. Jess, si Attorney Harry Roque naman na kasalukuyang nasa Vienna, Austria, binabantayan din daw ang hearing. Tingin daw ni Roque ay hindi sapat ang mga ebidensyang ipiniresenta ni prosecution at hindi raw mapapatunayan ng mga pahayag na may mga ipinatay o pinapatay na inosente ang dating Pangulo. Pakinggan po natin ang pahayag ni Attorney Harry Roque. None of the statements that they have attributed to President Duterte, even if we were to admit that they were in fact made by President Duterte, will show that he targeted innocent civilians because he knew they were innocent civilians. He targeted them because perhaps he thought they were involved in criminal activities. Well, Jess, kahapon confirmation of charges, pangalawang araw mismo doon sa loob ng courtroom, ay ang mood doon ay gloomy, no? Habang ipinipresenta ng Common Legal Representative Attorney Gil Andres yung kanilang merito ng kaso. Doon, no, pinakita at ipinaalala sa atin yung mga nasa balita na noon pa tungkol doon sa mga naging biktima ng drug war. So yung ibang mga biktima sa loob
Jess, talagang medyo parang napaluha sila. Not medyo, but talagang napaluha sila habang they are recalling, yung mga nangyari sa kanila mga kaanak. So dalawa kasi yesterday, yung nandoon sa loob ng media gallery, or gallery, para makapanood nga nitong ongoing confirmation of charges. Yung isa ay si Ma'am Lori Pasco, ang kanyang anak, dalawa ang anak niya na biktima ng EJK. Yung isa naman si Shira Escudero, kapatid naman niya yung namatay at naging biktima nga ng EJK. So yun yung mga naging mood kagabi, kahapon, doon sa confirmation of charges habang ipinipresenta ng victims lawyer, through the common legal representative, yung kanilang merito ng kaso. So again, just to clear lang, to clarify, bukas, February 26 ay ang pagkakataon naman ng depensa, through the head, ng legal counsel ni Pangulong Rodrigo Duterte na si Attorney Kaufman. Sila naman ang may pagkakataon na magpresenta ng mga ebidensya na kukontra dito sa mga ipinalabas mula ng galing sa prosekusyon. So yun muna ang abangan natin dito mula sa The Hague, Netherlands. Jess, back to you. Panigurado sa pagsalang ng depensa, marami pa rin tayo maririnig na pahayag mula sa magkabilang kampo at patuloy nating tututukan yan. Maraming salamat, Angela Lagunzad Castro, live mula sa The Hague, Netherlands. Mga kapatid, Andre Felix po, manatiling may alam pagdating sa mga mahalagang balita sa loob at labas ng bansa. Mag-follow at mag-subscribe na po sa social media pages ng News 5.